A day in my life na isang probinsyanong walang magawa sa buhay. O alam ko hindi ka interesado sa video na to, pero panoodin mo na rin para alam mo kung anong ginagawa ko sa bawat araw. For today's video ay maaga nga akong gumising at maagang gumayak, tapos maaga ding nag-abang ng sasakyan dun sa may kanto. Kasi ngayong araw nga pala ang aking follow-up check-up sa Lucena City. At syempre hindi naman ako lalakad nang wala akong kasama at delikado kasi baka mamaya bigla akong mag-collapse dyan. Tikbakin pala. At si Epina naman nga ang aking naging kasama papunta doon. At sa bandang huli na nga kami ng van nakasakay kasi yun lang ang bakante at wala nang iba. Kaya isiniksik na lang naman yung aming sarili doon sa huli. Sanay naman kasi ako magsiksik. Isiksik yung sarili ko sa ibang tao na hindi naman ako gusto. Sakit. At simula nga no pagsakay namin hanggang makarating kami sa Lucena, hindi nga ako nakatulog. Alam mo kung bakit? Kasi may mga pasahero na walang pakialam sa iba pang pasahero. Diyos ko po, lalakas ng kwentuhan. Nakala mo sila lang ang pasahero. Diyos ko po, Rudy, hindi malaang makaramdam ano na yun. At tumigil lamang sila nung nasa pagbilaw na. Diyos ko po, ano pang pagpahinga nun. Lahat ng nasa hulihan ay gusto na silang isumpa. Diyos ko po. At nakarating na nga kami dito sa Trip Tours. Malapit lang to sa may diversion. Dito lang to sa Gulang-Gulang bago ka dumating sa may kampo. At naghintay nga lang kami dito ng halos 2 oras kasi hinintay namin si Doc kasi wala pa siya, may ginagawa pa daw. At nung dumating na nga si Doc Sapungan ay pinapasok na agad kami sa loob. Siya nga pala si Doc Jmar Sapungan ng aking doktor. Kinakamusta niya lang ako dyan kung kamusta na ako, kung okay lang ba ako, kung may nararamdaman pa daw ba ako. Sabi ko oo, mahal na mahal ko siya. Sabi ko charot. Sabi niya kung sumasakit pa daw ba. Sabi ko naman oo, doon sa may bandang likod. Tapos sabi niya kung umihitin daw ako ng bato. Opo, sabi ko 5 kilo. Uy, charot dami. At pagkatapos ko nga palang kuhaan ng dugo, ng ihi at ng kung ano-ano pa, dumiretso na ako dito at nagbayad na ako. Medyo may kalakihan nga rin palang pinagbayaran ko, humigit kumulang ay sobra. Charot. Medyo naging madali nga palang process kasi medyo kukunti pa ang tao nito mga oras na to. Dahil nga sa ginto ng lahat ngayon, sobrang bilis lang maubos ng pera. Kaya mga mahal, hindi man sa pangialam sa inyong mga buhay, ay ingatan nyo po ang inyong kalusugan. Ano po? Charot. Sabi nga pala sa akin ni Doc, bawal na bawal akong kumain ng maalat, noodles, fries, pancit canton, soft drinks at napakarami pang iba. Kaya heto, tsaga-tsaga na lang muna sa mga gulay na walang lasa. After nga pala namin dyan, ay syempre lumabas na kami. Ano pang gagawin namin dyan? Ay tapos na. Pag-alis namin dyan, ay dumiretso na nga pala kami sa Grand kasi gutom na kami, wala pang almusal. At nandito na nga kami sa Grand, dito namin napili kumain kasi medyo mura-mura. O diba, practical tayo ngayon, boss. After nga namin pumili na makakain, di syempre kinain na namin. Ano pang agawin dyan, ay? Ang pinili ko nga palang ulam dyan ay sinigang na isda. Pero syempre hindi ko hinigop yung mga sabaw-sabaw niyan. Yung isda lang talagang kinuha ko. At yung kaipi naman ay yung Bicol Express, yung katulad ng nakikita nyo. At pagkatapos nga namin kumain, ay nagbiyahe naman kami papunta sa MMG. At habang traffic ay nakahinto ang aming tricycle at nakita namin si Bess. Ayan o, nakikita nyo ba? O, diba? At dahil nga traffic, ay nilakad na namin mula doon sa kabilang kalsada pa, papunta na dito sa mismong MMG. At pagkatapos nga i-check ng gwardiya kung may dala kaming bomba papunta sa loob ng ospital at wala naman siya nakuha, ay dumiretso na kami dito sa loob. Charot lang syempre. Tinanong lang kami dyan ng gwardiya kung saan kami pupunta. Syempre sinabi namin kukuha po ng medical abstract and then pinapasok na kami. At nung nakuha na namin yung medical abstract, alangan na magtagal pa kami dito. Syempre lumbas na rin kami agad-agad. Yes po, opo. At dito nga po ako sa ospital na to na confine ng ilang araw. At dito rin si Papa nagpaulit-ulit ng mga nakaraang taon pa. Puti nilang nagkaayos. At hari nawan naman ay wala na. Tama na yun, Diyos ko po, wag na. At napakahirap magkasakit lalo na sa panahon ngayon, Diyos ko po, ginto na ang lahat. Promise. At pagkatapos nga po namin magtapo ng pera sa Lucena City, edi ano pa, edi umuwi na kami. At dahil nga gustong-gusto na namin umuwi, smiksik na kami dun sa van na punuan na naman, Diyos ko po, Rudy. O ay hala, at yun lamang po ang nangyari sa aking buong maghapon. Hanggang sa muli, paalam.